dumako naman po tayo dito sa paborito nating Mary Grace Piatos at siyempre ang bagong karakter na si Cheese Curls. Sumagot na po si Cheese Curls kay Coco Jam. Putik, puro ano tayo dito ah. Mismo yung impeachment. Puro ano tayo trial. dito ah. Or, Ayan na, sabi kasi dito, Coco to Cheese, start Sara impeach proceedings without delay. Ito po ang sagot ni Cheese. Ito na po, sumagot na po si Cheese. susundan yung timetable mo for the trial, formal trial. Ha? What's your reaction to that? Well, Ma'am Ami, nirefer ko yung kanyang request sa aming mga kasamahan, gayon din sa Rules Committee at sa legal team ng Senado na binubuo namin ngayon. Pero, Ma'am Ami, ano man ang gawin naming caucus, kapihan, dinner, merienda, kung wala naman pong session, wala naman po kaming magagawa. Dahil Ano hindi ba po... naman to si Cheese? Laging session, ba't hindi ba pwede? Ano ba na? Cheese, ano ka ba? Session lang yan. Ano ba yung session na yan? Ano ba yan? Building ba yan? Ano yan? Building? Walang bubong? Walang structure? Session lang yan. Ba't hindi ba mag-resume ang session? Grabe naman to si Cheese, oh. Ano ba yung session na yan? Building ba yan? Mababasa kayo pag nag-ano ng session? Gara naman, oh. Kung namin pwedeng baguhin yung timetable na binanggit ko, maliban na lamang kung magkakaroon ng sesyon ang Senado at ang Kongreso at marerefer yung impeachment sa plenaryo at makakapag-convene yung impeachment court. Hanggat wala po yun, baliwala po ang anumang kapihan o merienda namin. Pero anytime, pwede po naman kami magmerienda ni Senator Pimentel basta't libre siya at hindi siya ganong busy sa kanyang pangampanya. Ayoko na talaga ng Cheese Whiz. Daddy Armin, Mami Irene, babalik na ako sa Coco Jam. Hindi na rin ako bibili ng pandesal. Tiniterno ko yan sa Cheese Whiz eh. Lalo na mainit yung pandesal. Diba? Mainit yung pandesal, tas Cheese Whiz. Diba? 20 pesos yung isang sachet. Okay na okay ako dati. Ngayon, babalik na ako sa Coco Jam. Ayoko na yan. Hindi na rin ako bibili ng pandesal. Bibili na ako ng pandikoko. Ang sarap nun. Pandikoko. Yun ang bibiling ko. Ayoko na yan. Tatakwil ko na yan. Ayoko na rin magchichirya. Cheese Curls. Mary Grace Piatos. Ayoko na yan. Babalik na ako sa Boy Bawang. Boy Bawang, di ba? Oh, Boy Bawang na lang. Ayoko naman yan. Coco Jam tayo, Coco Jam. Ayoko na neto. Stupid. Nakakainis. O yan, binatog. Yan, binatog. Binatog. Ting, 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 ting. Binatog, binatog. Paring binatog. Diba kayo binatog? May kalembang. Bago mag ano yan, dadaan sa bahay mo yan bago mag 3 o'clock habit. Uy, binatog, 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 uy, bilis! Binatog nga po. Dagdagan niyo po ng 3 pisong nyog. Diba? Diba? Dadagdagan mo ng 3 pisong nyog. Napakasarap na ng binatog. Ayoko na ng cheese bread. Lahat na may ano naman cheese, ayoko na yan. Ayoko na ng cheese. Gusto ko na coco. Diba? Ayan o, tignan mo, tignan mo. Pati yung ngiti nyo, say cheese. O, tignan mo, nakangiti pa rin. Coco na tayo ngayon. Coco!
Pag may reunion. Coco! May iba naman. Tinignan namin siya kung sinagot mo yung love letter mo kaya yung letter 1 kasi meron daw letter 2. Nag-usap na ba kayo since you got that letter? Hindi pa, Ma'am Ami. Pero tulad ng sinabi ko, nirefer ko yung sulat doon sa Rules Committee at sa legal team para sila magbalangkas ng mga posibleng sagot. Siguro sa mga susunod na araw, magpapalitan kami ng mensahe o message. Medyo busy lang din yata siya at ako nitong mga nagdaang araw. You're talking about the rules committee, no? Kasi yan din ang sinasabi nung iba naman ng mga mga kaibigan mo rin na sapat Yes. na naman daw yung rules ng Senate and you don't Ay, ano lang pala to? Bago pa to. 5 hours ago lang to. Kakasagot lang pala ni Cheese. Ito yung sagot niya sa huling press ko ni Coco. Yung press ko ni Coco na yung 4th tweet na kailangan. to rewrite the rules para lang sa impeachment ng Vice President. Sabi Nino, Well, among them, si Coco. sino mang pabor sa impeachment, sino man ang laban kay VP Sara, sino man ang ayaw ng impeachment, sino man ang pabor kay VP Sara, hindi ko po papakinggan kaugnay sa ginagawa o gagawin naming trabaho sa impeachment. Ba't nga sila kasingay? Pakinggan mo yung taong bayan. Ito nakakalimutan kasi ng mga senador ngayon, katulad lalo-lalo na si Robin Padilla. Pinaniniwalaan niya lang mga Duterte. Ito si Sis, pinaniniwalaan niya yung mga kampo-kampo lang, mga attorney ni Sara, congressman. Paano naman kami? Hindi niyo kami pinapakinggan. Diba? Nagigigil na ako eh. Oh. Ayan oh. Ayan na, Cheese ha. Oh, pakinggan mo kami, Cheese. Ayan na, mukha ko na yan. Oh. Bagong gupit. Oh. Cheese, pakinggan mo kami, please. Ha? Impeach na natin si Sara, men. Sayang naman kung kapugian ko ngayon. Di ba, Daddy Armin? Bagong gupit ako. Dahil mga partisano po yung mga yan. At yung mga sinasabi niyong bumabati ko sa akin kanina mula sa kaliwat kanan, klaro meron na silang posisyon kaugnay sa isong ito. Hindi ko po trabahong kampihan ang sino man sa kanila. Ang trabaho ko po gawin kung anong dapat gawin ng Senado ng parehas at patas, ano man ang kakalabasan nito. Para sa akin, mas importante yung proseso, hindi yung dulo. Makonvict man o ma-acquit sa VP Sara, ang importante kapanipaniwala at parehas at patas ang proseso ang sinunod namin. Ngayon, Cheese, alam mo, nagtataka kami sa iyo eh. Baka parang talagang umaano ka eh. Kala, neutral ka ba talaga o talagang may pagmamahal ka na tinatago? Nagdududa na kami. Ayoko magduda sa'yo, Cheese. Ha? I don't want to talk about it. Darna! Okay? sa mga nagmamadali. Ang problema sa kanila, hindi nila naiisip. Kung sa kakamadali, babigyan pa ng karagdagang rason, questionin ang aming ginagawa, aba, mas tatagal ito. Mas mabababo yung proseso at mas bitin-bitin ang pag-usap ito. Oh, may sinabi si Jel ha, parang magandang punto sa ni Jel. Pag pinilit nyo si Cheese sa impeachment ngayon, pwede siya tanggalin as SP at palitan. Baka pumalit sa kanya DDS senador. Hindi na po kasi ngayon option yun. Sorry po, Jela. Hindi na option yun. Either pumalit o hindi. Tandaan nyo, ang punto de vista po natin dito, matuloy ang impeachment, mapakita sa taong bayan ang kurakuta ni Sara Duterte. Yung po importante rito. Wala na tayong pakialam kung puro sila DDS senador. Wala na tayong pakialam doon. Nandito na tayo eh. Nandito na po tayo. Hindi na natin kahit puro DDS sila doon, ihain natin yung impeachment. Yun na po ang punto de vista natin dito. Kasi, like what I've said before, the documents itself and the evidence itself will speak for itself. Diba? Yun ang kailangan natin mapakita kasi mismo ang ebidensya na magsasalita at magtatanggol sa sarili niya. Diba?
Yun po importante eh. Gaya ng sinasabi nito, sulit BP Sara. Mana ako sa nanay ko. Dati pumatol ako sa 65 years old para makaraos kami sa buhay. Congratulations ha, sulit BP Sara. Good job. Stupid. Di ba? Yun po ang punto natin ngayon. Wala na kayo ba matatakot ba kayo kung maraming dyan senador? Matatakot ba kayo kung pagtulungan niyang impeachment? Ano kakatakot nyo? Ha? Ano kakatakot nyo? Tanungin ko kayo, anong kakatakot nyo? Oh. Wala kayong dapat katakot. Kasi ito na to eh. Alam na lahat ng Pilipino. Alam na ng Pilipino to. Lahat ng Pilipino nagsasalita na. Kung kukuha kayo ng reference, nakita nyo yung rally ng DDS? Kung naniniwala ang taong bayan na pinagtutulungan si Sara, puno ang rally ng DDS. Oh. Hindi mapuno. Bakit? Naniniwala ang karamihan ng tao na walang iya si Sara Duterte. Yun ang pagbasihan nyo. Ngayon, pag pinagtulungan nila ang impeachment, makikita nga nila ang totoong taong bayan. Akala nyo ba tutulugan natin to? Hindi natin tutulugan to. Oh, nakita nyo naman yung mga rally. Isipin nyo yung kasama natin dito. Pink, dilaw. Pink, yellow, dilaw. Yan. Pula, magdalo. Lahat nandito na kasama natin. Ngayon pa kayo matatakot? Isipin mo, ilan tayong magkakasama na kulay? Laban lang sa mga luga. Ngayon pa kayo matatakot kahit pagtulungan nila yan. Hindi sila ubra sa atin, sabi ko sa inyo. Tama mali. Tama mali. Oh. Oh, di ba? Kumbaga, ang ginagawa natin, gusto na lang natin dumaan sa legal process. Gusto na lang natin dumaan to na magkakaroon ng impeachment trial. Pero kahit wala na ng impeachment trial, kaya na natin pataubin yan si Sara, patalsikin yan. Oh. Totoo naman eh. Kahit wala nang impeachment trial, kaya na natin alis yan eh. Eh kaso nga, ang pinangahawakan natin, yung salita ni BBM. Di ba? Sinusunod lang natin yun, impeachment trial. Eh, natural na proseso eh. Pero sirang-sira na yan. Wala na kayong dapat ikatakot dyan. Maganda na siguro, tuloy-tuloy ang pag-uusap dito kapag nagsimula na. Katulad na lamang ngayon, maraming naghahain ng kaso sa Korte Suprema, kabilang na si BP Sara. Maganda na pong matapos lahat yan bago kami magsimula ng paglilitis. Para pag nagsimula, tuloy-tuloy na hanggang sa dulo. You're talking about a special session. Sinabi nag-react yung Malacanang Janet dahil tinanong sila. Sabi nila, magtatawag daw si President Marcos ng special session kung hihingi ng mga senator and specifically you. Ano naman yung masasabi niyo na parang sabi naman ng iba, nagtuturo-turuan daw kayo. I will not do that, Ami, because it is against the Constitution. The Constitution is specific. Pwede magpatawag ng special session kapag ang Senate President ay nakipagkonsultahan sa minority at majority leader, hindi kailangan ng caucus, at pag pinahintulutan ng Speaker, at para lamang sa urgent legislation. Magsisinungaling-sinungalingan ba tayo? Magbubulag-bulagan ba tayo na kunwari may urgent legislation pero impeachment talaga gagawin natin? Gusto ba nila magbigay ng karagdagang rason na naman umakyat sa Korte Suprema? Hindi para sa akin na gawin yun. Specific ang Constitution, Ma'am Ami. Pwedeng magpatawag ng special session kapag una, namatay o may nangyari sa presidente o mayoriya ng gabinete ay nag-certify na incapacitated siya. Pag namatay na impeach o naging incapacitated ng vice president, kailangan maghanap ng panibagong vice presidente mula sa Kongreso. Pangatlo, kapag nagdeklara ng martial law ang Pangulo, automatic magko-convene ang Kongreso para by joint voting. Ito ang kaisa-isang pagkakataong joint voting ang Senado at Kongreso pagbotohan kung i-extend ba yan o yan ba ay pagpapaliban. At pangapat, para i-canvass ang boto sa presidente at vice presidente sa isang presidential election at para i-proklama ang presidente at vice presidente ang nanalo. Yun lamang yung mga pagkakataon, Ma'am Ami, na pwedeng magtawag ng special session sa parte po ng Ang Kongreso. tigas talaga ni Cheese. Napakatigas. So wala ka nakikita ng urgent piece of legislation na pwedeng matawag ng special session at pagkatapos isasabay yung impeachment.
Wala po, ikaw na mismo nagsabi. Para sa impeachment to, di ba? Hindi para natin niloloko mga sarili natin. Maghahanap tayo ng urgent piece of legislation, pero ang rason naman talaga ay para sa impeachment. Mabalik ko yung katanungan. Nung inihain ang impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, December final yan, isang linggo pang nagsesyon ng Senado pero hindi nag-convene ang impeachment court. Hinayaang matapos ang recess, Christmas and New Year break. Nag-resume po January. May nagreklamo ba? May nagsabi bang, uy, hindi yan forthwith. Yung kay Mercy Gutierrez, 3 araw pa bago nag-adjourn ang Senado at ang Kongreso. Nag-convene ba ang impeachment court? Hindi. Nag-resume sila, makalipas din ang recess nung takdang panahon na yon. Makalipas sa mahigit 1.5 buwan. May nagsabi bang hindi forthwith? Ngayon, ito ay takdang recess namin. Pinagkasunduan ito ng magkabilang kamara noong July 2024 pa nung kami nag-resume sa aming third. Ang babaw ng dahilan ni Cheese. Bakasyon! Sabi ni typical na Bicolano si Cheese. Mataas ang pride. Sabi ni Terrible Roger. Regular session. Anong rason para baguhin namin yon? Dahil espesyal si VP Sara? Dahil maraming sinisindahan yung mga puwet at hindi mapakalit, gusto nang matuloy ito? Dahil nanggigigil sila, galit na galit sila sa ikaw ang Pangulo? Anong dahilan? Ngayon, kung ano man ang pagtrato ng Senado sa ibang impeachment complaint, yan din ang pagtrato dapat sa impeachment complaint na ito. Kaya nga nakapiring ang mata ng Lady Justice na sumisimbolo sa hustisya. Wala dapat nakikita. Pantay dapat. At yan ang bahala kong gawin kaugnay sa kaso nito. Nabanggit mo na rin lang yung forthwith, let's get it out of the way. Ano yung mga nire-redefine mo daw ang forthwith? Hindi po. Ano ba ibig sabihin ng forthwith? Sila yung nag-define gamit ang Webster Dictionary. Hindi po ako. Ang forthwith, Immediately daw, immediately. Hindi, ko immediately po, yan po sana ang nilagay. Kaya nga, Mami Irene, Daddy Arvin, hindi maunawaan ni Cheese. 5 buwan to, Cheese. 5 buwan yung ginagawa mo. Ano ka ba? Putik talaga gusto mo, June. 5 buwan to, Cheese. Ito. Akala niya yata 2 buwan okay pa eh. Pero 5 buwan. Oh, mag-months na. 4 na buwan na lang. Putik ang layo. Kasi hindi na, sana siniisip mo yung konsiderasyon na may threat sa presidente. Yun ang isipin mo may threat sa presidente kasama yun sa impeachment complaint Hindi ba pwede nating gawing konsiderasyon yun? May threat sa presidente. At ang nagtitreat, kriminal na pamilya. Hindi ba pwede gawing konsiderasyon yun? Wala ba sa konstitusyon yan? If there's a threat to our beloved president, we must proceed to an impeachment trial. Hurry, hurry. Darna! Darna! Hindi naman po yan ang nakalagay eh. Alam niyo kung saan matatagpuan, Ami, ang immediately? Sa rules ng House. Nakalagay sa rules ng House, Section 3 ng kanilang impeachment rules. An impeachment complaint shall be filed with the Secretary General and shall be immediately referred. Kasi nga, Cheese, hindi mo ako maintindihan. Ano kulit mo? Ito kasi para sa akin opinion ko lang to. Kasi ito ay ibang klaseng impeachment. Kailangan to kasi may threat yung presidente. Kasi pag namatay si president, pinapatay ni Sara, siya magiging presidente. Hindi na siya mai-impeach. Oh, anything is possible. May threat ito, Cheese. Kaya kailangan, immediately to para sa akin Kasi nga may threat sa presidente. Merong talagang gustong magnakaw ng kapangyarihan ng presidente. Wala bang ganon pag may actual threat? Verbally sinabi. Hindi ba pwede kayong gumawa ng paraan na talakayin na tong impeachment? Seryosong bagay yung threat Hindi ako abogado Hindi ako abogado. Pagpasensyaan niyo po ako, hindi ako abogado. Hamak na pinanganak lang po akong pogi. Yun lang ang mapagmamalaki ko. Yun lang ang mapagmamalaki ko. Kaso,
marami po tayong pinagdaan ng impeachment. Pero yung ibang impeachment na yon, mainly, nakafocus sa graft and corruption. Sa money matters. Okay? Pero ito, ibang klase kasi ito. Meron po ditong kasamang threat to the president directly. Diba? May kasama to eh. Sinabi may threat sa presidente. And kung may ganitong senaryo sana, meron tayong consideration. Diba? Hindi ba tayo pwede magkaroon ng consideration dito na hanggang ngayon ongoing yung threat sa president? Ongoing yung threat sa president na anytime na mawala ang presidente, siya ang magiging president. Diba? Mr. Speaker, magkatabi ang opisina ng SecGen at ng Speaker sa Kamara. Pero yung tatlong impeachment complaint na unang inihain, 2 buwan na tulog sa opisina ng SecGen. Ngayon, kung sa punto de vista ng mga mambabatas na tumatay yung complainant sa kasong ito, ang immediately pala ay pwedeng lumampas ng 2 buwan, anong nirereklamo Tingnan mo, nila? sabi ni Mama Irene, hindi ka lawyer, nyolo. Pogi, pogi, pogi mo. Ang daming pogi naman yan, mami. Mukhang mas matalino ka pa kay Cheese at mas pogi ka pa kay Cheese. Grabe naman yan. Ang dami naman yan. Forthwith na nakalagay sa saligang batas pero inabot na 1.5 buwan bago nagsimula ang kay Corona. Inabot na mahigit 1.5 buwan bago pinlanong simulan yung kay Gutierrez. Pero nag-resign siya bago nun. Kaya dinismiss na lamang ng Senado yung impeachment complaint laban sa kanya. So yun yung mga precedents natin kaugnay sa definition ng forthwith. Ngayon, ulitin ko, forthwith, sige na, nandun na tayo. Ang problema mo, wala ng sesyon eh. Hindi po kami pwede mag-convene ng walang sesyon. Normal na recess ito, may eleksyon. So gusto nila mag-special session kami, nagmamadali sila, sagutin nila yung binabanggit ko sa saligang batas. Gusto nilang mag-forthwith kami, gagawin namin, kukonvene namin yung impeachment court ng walang session na klarong illegal, pwede rin yun. Yung ba gusto nila? Lalong matatagalan ito pag inantala sinabi ng Korte Suprema na mali ang aming ginagawa. Sa balikan ko, sa Sige, hintayin natin yung Korte Suprema. Sabi nga ng Korte Suprema, take it seriously, urgent eh. Oh. Totoo yan, Anastasio. Huwag mong hintayin kasi, Cheese. Tandaan mo, ha. Iniintay mo yung mga papapasok na senador. Ang tanong, Senate President ka pa ba nun? Sa inaasta mong ganyan. madali, minsan mas tumatagal. Sa kakadelay, minsan mas bumibilis patuloy. So sa tama na lamang tayo. Nabanggit mo na rin lang yung process sa House, ano? Kasi marami din nagke-question noon kung bakit mabagal. Oh, ayan na, may bago na si Ginger Cat, oh. PDP, pinabili ng Dato Puti. Sige, gagawa natin ang kanta yan. PDP, pinabili ng Dato Puti. Gagawa natin ang kanta yan. I know, baka tayo makabibisi. Pero comment na rin tayo dahil it involves the rule of impeachment. Ang sabi ni VP Sara dun sa petition niya sa Supreme Court, invalid daw yun dahil yung fourth complaint, dahil nga wala naman daw, kailangan daw dumaan sa, she's questioning the fast track mode, at saka hindi dumaan doon sa Committee on Justice. Ikaw, anong tingin mo doon? Ika nga, siguro hinihiling ng mga abogado ni VP Sara ay bigyan ng pangalawang pagkakataon para tingnan muli yung mga nauna nilang desisyon sa bagay na yan. Dahil yung desisyon sa bagay na yan, Bye, Chay! maliwanag at klaro, kaugnay ng mga impeachment sa nagdaang panahon, na isa ako amin sa pinaka-aktibong nakilahok sa mga nagdaang impeachment processes na nasa Kamara pa lamang. O sige, nabanggit na rin natin yung petition ni VP Sara. Yung iba mo namang mga kaibig, mga detractor na lang, ha? Ang sabi nila, sabi sa'yo, left to right eh. Ang sabi nila, kaya daw gusto mong matagalan to dahil you're worried, ang kami mo daw dito ay yung mga against impeachment na kulang daw sa boto sa Senado kung ngayon mag-uumpisa yung trial at tatapusin. Sinasabi nila yan kasi yung ibang kakampi ni VP Sara ngayon, sabi nila, hindi, kailangan matapos yan dahil final in the 19th Congress, it has to be tried and it has to be voted upon by the Senate within the 19th Congress. Ang sabi nila, kaya mo daw hindi ginagawa kasi daw kulang nga daw sa boto. In fact, naglalagay sila ng mga listahan eh. Meron daw 9 senators na nililista sila na sigurado sila or most likely will vote against whatever the contents of the articles of impeachment. So kung yan po ang posisyon nila, bakit nag-file ang mga kakamping abogado ni VP Sara na kino-question yung impeachment complaint na inihain ng Kamara? Bakit si VP Sara mismo kino-question yung impeachment complaint? Akala ko ba gusto nilang pagbotohan to?
Sino ba talaga yung nagsasalita na gustong pagbotohan na ito ngayon? At naayaw ko, klarong hindi kampo ni VP Sara yan. Dahil sa kampo ni VP Sara, ayaw nga nilang matuloy ito ngayon o sa susunod man na Senado. So, sino po ang sinasagot ko sa bagay na yan? Sino sa panig nila ang nagsasabing gusto nilang matuloy ito ngayon? Si Harry Roque, for one, who is a lawyer and a former congressman. Kung hindi daw, back to zero daw. Kung ganong hindi matatapos within the 19th Congress, back to zero daw sa 20th Congress yung impeachment. Sabi ni Harry Roque. Ang Simulan opinion po niya yan, ginagalang ko pero hindi ako sang-ayon. May ilang mga halimbawa. Una, yung prinsipyo sa husgado at sa korte na nagsasabing, ano man ang sinimulan mo, dapat tapusin mo. Anong gusto nila? Pilitin naming simulan to ngayon, pagdating ng June 30, finish or not finish, pass your paper? Anong ibig sabihin nila? Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution at defense? Pagdating ng June 30, tigil na yan, boto na tayo. Or kung hindi pa tapos, dismiss na lang. So patagaran na lang ang laro at laban. Ano mang sinimulan, dapat tapusin. Pangalawa, iba ang impeachment kaugnay sa lehislasyon na siguro tinutukoy ni Attorney Harry Roque. Ang lehislasyon, ang isang bill, pag hindi napasa at na-approve at napirmahan ng presidente, magsisimula uli sa simula. Pero lahat ng libro sinasabi, sui generis, class of its own, ang impeachment, na hindi mo pwede ihilan tulad sa legislation. At pangatlo, kung hindi pa rin siya kumbinsido kayo, ang Senate Electoral Tribunal. Ito, kaso din. May nagprotesta laban sa pagkakapanalo ng isang senador. Yang mga kasong yan, tumatawid ng Kongreso. May mga pending sa 19th Congress halimbawa na tumatawid sa 20th Congress. Kung may pending yan, kaya lang wala. Sa mga nagdaang panahon, tumawid yan. Nagpalit ng senador, nagpalit ng justice na nakaupo sa SET, tumuloy yung kaso at tinapos yung kaso. Hindi kinikilala yung pagbabago dahil nga kapag kaso ang pinag-uusapan tulad nitong impeachment, dapat ang sinimulan ay tumuloy-tuloy hanggang matapos at marating yung logical conclusion. Acquittal man o conviction ng boto, dapat dumating yun matapos makomply yung due process requirement para sa magkabilang panig. Sana nakumbinsi ko si Attorney Roque na one batch ahead sa akin sa College of Law. Ganun ba? Ang daming ano ni Chase, ba't ka ganyan? Hindi ko akalain magiging ganyan ka. Sige, kumustahin ko na lang yung process niya. Ongoing because you told us na ang pagkaalam namin, inumpisahan niya na yung pag-craft ng new rules or updated rules on the trial. Kumusta naman ngayon? Ano na nangyayari ngayon? Dahil naka-recess nga kayo. The legal team is still debating. I-update ko kayo na eksakto. May mga gusto kaming i-update pero buong ingat namin ginagawa ito. Iniipon namin lahat lang. Kasi ayaw naming masabi ni VP Sara, yung nasasakdal sa ngayon, yung respondent sa ngayon dahil may kaso na, that we are changing the rules in the middle of the game. So we're trying to amend the rules to comply or apply to situations not necessarily sa kanya, but to future situations na may nakikita kaming mga gap. Upang sa gayon, hindi mareklamo na binabago namin yung rules para lang sumuwak sa kanya, para mas madiin siya o mapaboran siya. Nag-iingat lang kami sa mga pagbabago sa rules na ginagawa namin doon. Pangalawa, sinasaayos na namin yung budget na kinakailangan, bagaman hindi ganun kalaki, para sa impeachment complaint. Pinag-aaralan na namin yung schedule at yung flow ng tao sa Senado dahil may trabaho pa rin kami. Kaugnay ng legislasyon, maliban sa impeachment trial. At panghuli siguro, iniipon na namin at inaabisuhan na namin ng staff na magbuo ng iba't ibang team para maging support dito sa impeachment trial na gagawin ng Senado. Nadagdag sa ordinaryong trabaho namin bilang mga mambabatas. Sa party ko, bagaman abogado na ako, nag-aaral at mag-aaral pa ako. Siguro hindi rin panawagan ko sa aking mga kasama, mga tumatakbong senador, na magsimula na rin magbasa-basa at mag-aaral dahil katiyakan na magkakaroon ng trial sa mga darating na linggo at buwan. At gayon din, yung magkabilang panig. Dakdak ng dakdak, ang prosecution, ang House prosecutors na ngayon na, imbis na magmadali sila, kung pwede ko silang payuhan at paalalahanan, ayusin nila yung kaso nila, ayusin nila yung ebidensya nila, maghanda sila. Dahil sa mahabang panahon na binibigay sa kanila, pati na rin sa defense, sa panig ni VP Sara, wala silang dahilan, sabihin hindi sila handa. Wala silang dahilan, manghingi pa ng dagdag na oras pag nagsimula ng trial. Dahil sapat na ang oras na ito para paghandaan nila ang kani-kanilang kaso sa depensa man o sa prosecution. May iniisip ka bang prosecutor na masyado nagmamadali? Baka naman gusto mong pangalanan. Hindi, lahat sila yun ang sinasabi, hindi ba? Mga apat lang yata o tatlo naman yung nagsasalita palagi at sinasabing dapat gawin na ng Senado. Sabi ko nga, kayo nga na complainant, tandaan mo yung mga congressman, mga complainant ito. Yes. Ito ang mga complainants laban kay VP Sara. At yung grounds na sinampan nila sa fourth impeachment complaint, halos parehong grounds lang yun sa unang tatlo. Kung nag-banjing-banjing nga sila, pa-relax-relax sila nung final yung impeachment complaint noong Disyembre at inabot sila ng 2 buwan bago na ilipat ng SecGen sa Office of the Speaker, siguro naman wala Grabe, iba yung ano ni Chase, parang hinahamak pa yung mga congressman eh. silang karapatan madaliin kami dahil 2 oras lamang bago kami nag-turn nung final nila sa amin yan. May role ba ang House? Kinukonsulta ba sila in any way dyan sa pagka-craft ng rules ng Senate? I know it's a completely Senate business, Pero kahit informal consultation, meron ba? Walang ganun. I am not consulting the House in any way, manner, shape, size, or form. The House is clearly on one side in this issue. Neither am I consulting anyone from the legal team or friends close to the Vice President. We are consulting our own Senate legal team. We have engaged the services of external counsel para din mag-advise sa amin kaugnay nito para mabigyan ng perspektiba yung mga miyembro ng Senado sa options namin sa rules. Etong mga the weeks before the formal trial, para siyang pre-trial ba? Para ba yan sa korte na magtatanong kayo? Kasi yung iba yun ang sinasabi.
merong magpapadala ng parang affidavit, counter affidavit, ganyan ba yan? May pre-trial ba yan na ganun? Nasa rules of court na bago yan. Pero nakalagay naman sa rules ng Senado sa impeachment, suppletorily applicable ito. Pero kailangan pa rin namin siguro bigyan ng notice yung mga partido kapag naaprubahan na namin yung rules talaga. Ang nakalagay sa rules, ang proseso ay ito. Kaya dun sa mga nagsasabing kayang tapusin yan sa 19th Congress pag-resume ninyo, 10 days upon receipt of summons. Assuming June 2, nag-convene kami, in-approve namin yung rules, parehong araw. June 2 pa rin, kinonvene namin yung impeachment court. Inutusan ako bilang presiding officer na magpadala ng summons and a copy of the complaint sa Vice President. Meron po siyang 10 araw para sumagot mula sa pagkakatanggap. So kung pinadala po yan ng June 2, natanggap niya ng June 4, meron po siya hanggang June 14 para sumagot. Maaaring manghingi siya ng extension, pero ngayon pa lang sinasabi ko na, sa haba ng panahon ito na pareho sila nagmamadali at nagrereklamo, magkabilang panig, malamang hindi sila bibigyan ng extension dahil may sapat ng panahon para doon, nag-ihandahan nila yan. Ang prosecution naman, bibigyan din ng 10 araw para mag-submit ng reply. Optional sa parte ng depensa ni ng nasasakdal na mag-submit ng rejoinder. Optional sa prosecution mag-submit ng sa rejoinder. Wala na pong mga period yon, pero ihintayin namin matanggap lahat yon bago kami makapag-schedule ng pre-trial. Pag na-schedule po yung pre-trial, nakalagay sa rules of court, it shall not be scheduled later than 30 calendar days from the time the last pleading was filed. Whether rejoinder, so rejoinder, ad cautela pleading, hintayin po namin yon. Tapos pag-set po namin ng pre-trial, doon pa lang po mag-uusap yung magkabilang panig. O ito, inaamin na namin. Ito, hindi namin inaamin. Kailangan yung patunayan. Ito, sige na, okay na yan. Ito, hindi pwede. Okay. O ito yung mga ebidensya namin. Ito yung judicial affidavits. Yan yung magsisilbing direct examination ng testigo mula sa magkabilang panig. So sa trial, ang gagawin na lamang, i-identify ng testigo ng magkabilang panig yung kanilang judicial affidavit. Yan ay magbubuo ng direct examination. At ang gagawin na lamang ay cross-examination ng kabilang panig. Mas mapapabilis niya ng trial, Ami, kung susundan namin yung prosesong yan. At malamang susundan namin ang prosesong yan na nakatalaga sa ilalim ng rules of court. Kaya Ay, nako, cheese. Palabo ng palabo. Stupid. Yan po, palabo ng palabo. At sa hilatya ng pananalita ni Cheese Escudero ay wala po tayo maasahan kundi talagang ngumanga. Alam ko, nararamdaman nyo ngayon. Dahil bilang mga chismosa at mga chismoso, alam ko ang inanakit nyo ngayon. Kaya wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Alam ko, nararamdaman nyo bilang mga chismoso at chismosa, ganyan talaga yung feeling. Stupid. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero